sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa sa isip, sa salita at sa gawa, at at sa aking pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa sa lahat lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang kapayapaan sa mundo. Ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig. Ngayong ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit, upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumigasig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima, ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama, sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit, hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon, kanilang Diyos, at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos,
Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Di ba't sadyang may kapang sarili, dapat kainan ang pagsisilbi at pamangha, ligaya'y dadalisay, pagsakapa buhay mo ay naalay, bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila na nagsabi, si Beelzebul, na prinsipe ng mga demonyo, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas sa mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala ng Diyos ay sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik sa Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan nais lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pinakamahirap kapag tayo may laban ay kapag hindi natin alam kung sino o nasaan ang kalaban. Halimbawa na lang po itong pagkapatay sa supreme leader ng Iran. Alam niyo po ba na kahit among themselves, ang mga Iranian officials ay may pagdududa? O nandun na rin ang pag-iingat talaga? So much so na kapag may meeting daw ang mga top officials ng Iran, binablindfold yung iba sa mga yan para hindi nila alam kung saan sila magmi-meeting. Aalis lamang ang blindfold kapag nandoon sila sa lugar na pagpupulungan. Ganun sila, kaparanoid. Akalain mong nakalusot pa rin na may nag-espiya para matunton kung nasaan yung supreme leader nila at iba pang mga top officials para mapasabugan ng bomba
ng Israel at ng Amerika. Sinasabi po na naging very much instrumental sa pagkapatay ng supreme leader ng Iran ang mga, syempre, intelligence. Pero nandyan din yung mga galamay ng Amerika, lalong-lalo na ng Israel, na nagpanggap bilang kakampi ng Iran. Kalain niyo yun. Isang makapangyarihang pinuno sa loob mismo ng makapangyarihang kaharian niya, napatay pa rin. Ganon talaga kahirap kapag hindi mo alam kung sino o kung nasaan ang iyong kalaban. Sinabi ko po ito sapagkat itong isa sa mga sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo, inakusahan siya ng mga tao na nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan din ng demonyo. Notice that, bagamat kinontra ni Kristo ang akusasyon na ito, hindi naman niya dininay ang realidad ng demonyo. Hindi niya sinabi, anong demonyo? Meron man demonyo? Wala nun. Saan yun? Hindi. He never denied it. Instead, he constantly affirmed the reality of it. Jesus presented the devil not as an abstraction, but a reality to be overcome. Totoo po ang kalaban natin na demonyo. Wag po natin itong i-deny sapagkat yun ang ikapapanalo nito sa ating buhay. Sabi nga, the first step towards victory is to know your enemy. And it's to know that our enemy, the devil, is real. Of course, pwede mo sabihin, naniniwala ako, Father. Talagang may demonyo. Kitang-kita ko. Sa biyanan kong kasama ko sa bahay ko. Ano yun, Resident Evil? Seriously, hindi man natin aminin. Ganun ang nangyayari. We deny the presence of evil or the reality of evil sa maraming bagay. Isa dito, whenever we compromise, kapag hindi natin tinatawag na mabuti ang mabuti at masama ang masama. Halimbawa, kapag nandiyan ginagawa ng normal ang pagmumura, ginagawa ng expression kumbaga, nandiyan din yung pagbibiro ng bastos, nandiyan din yung pagdadamit ang revealing na, nandiyan din yung pagsasama ng mga hindi naman mag-asawa. Ino-normalize natin ito. Na para bang sinasabi natin na okay na, mabuti na. Sapagkat marami nang gumagawa eh. Nagugulat nga po ako sa mga nangumpisal ngayon na nakikipag-live-in. Nagugulat ako sapagkat ang kinukumpisal nila ay hindi naman yung pagiging o pakikipag-live-in nila eh. Kundi yung ibang mga kasalanan nila. Sabi mo, may kinakasama ka, hindi kayo kasal. Hindi ba yun kasalanan para sa'yo? Ang daming gano'n na parang nagugulat pa, nakasalanan pala yung ginagawa nila. Nakakagulat din kung minsan na ang ilang mga magulang na sinusuportahan ang kanilang anak kahit na ang gusto ng kanilang anak ay maliwanag na against the will of God. And then they will call it love. Pagmamahal ba yung hindi mo ginagabayan ang anak mo ayon sa turo ng Diyos, hindi ayon sa gusto ng mundo. But of course, iba yung binabawal at binabawal mo pero ayaw pa bawal sa'yo. Matitiis mo ba? Siyempre, pairalin mo pa rin ang pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging magulang mo kaysa itakwil mo, kaysa palayasin mo. Tatanggapin mo pa rin, pero paalalahanan mo at pahalalahan mo pa rin na mali yung ginagawa niya. Patiently, lovingly. That's love. Yun ang pagmamahal. Iba yun sa una pa lang sinusuportahan mo na. Go anak, express yourself. Kung saan ka masaya? Saan makikita yun sa Biblia? Kung saan ka masaya? Hindi love yun. Pangungunsinte yun. And on your part, malaki din kasalanan sa Panginoon yun. Isaiah 5:20, woe to those who call evil good and good evil. Kawawa kayo. Yun ang sabi ng Panginoon. Lagi nating kinakatwiran ay yung mapagmahal ang Diyos. Lagi nating kinakatwiran yung kung saan ka masaya. Lagi natin kinakatwiran yung wala naman tayo ignaargabyadong tao. Tama naman ang lahat ng ito, pero huwag natin kakalimutan na hindi lahat okay sa Diyos bagamat mapagmahal siya. May mga ipinagbabawal siya. Huwag natin kakalimutan na okay talagang maging masaya. Pero sa mabuting paraan. Sa kabutihan, hindi sa kasalanan. At tama lang na wala tayong inaargabyadong tao, pero yung maging dahilan tayo para hindi maging magandang modelo sa ibang tao, inaargabyado na rin natin sila noon, morally and spiritually. Nakita po ninyo kung paano nagtatago ang demonyo sa mga katotohanan ito para hindi natin siya mahalata, para hindi natin isipin na mali ang ating iniisip, sinasabi at ginagawa. Ayan lang pong gera na yan ng Amerika at Iran, samang Israel. Sige nga, siguradong may kanya-kanyang dahilan yan na inaakala nilang tama, pero hindi tama. Sapagkat kailan naman hindi magiging tama ang anumang dahilan kung ang dahilan na yan ay nagiging sanhin ng kamatayan at pagkasira ng marami. Kaya nga,
kulang lang ipagmakaawa ko sa inyo na ipagdasal natin ang katapusan ng sigalot na ito. Dahil walang ibang may pakana nito kundi ang demonyo. At kung ang may pakana nito, at sigurado ang may pakana nito ay ang demonyo. Kaya ngayon sabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, ini-insinuate niya na hindi po pwedeng siya'y maging alagad ng demonyo kasi nga siya ay lumalaban sa demonyo. Manapa, tayo paglalaba-labanin ng demonyo, pero hindi ang mga demonyo, among mga demonyo. May unity ang mga demonyo at ang goal nila ay pagwatik-watakin tayo sapagkat kapag nagkawatak-watak tayo, doon tayo mas madaling matatalo. Kaya sabi ko nga, walang ibang pinakamasaya sa laban ngayon, sa gera ngayon, kundi ang demonyo. At kaya natin dapat ipagdasal ang katapusan nito sapagkat siguradong matindi ang layunin ng demonyo. Hindi kalabis ang sabihin, naglalaro na tayo sa katapusan ng mundo. Oo, sabihin nyo ng OA ako, pero kapag ang may pakana ay demonyo, anong sabi ng ating Panginoon sa John 10 verse 10? Ang demonyo, he only comes to steal, to destroy, and to kill. Anong sinabi sa letter to the Ephesians ni St. Paul? Be watchful, beware. The devil is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Ang ibig sabihin ng devour doon, to destroy completely, yung kainin ng buo. The devil's goal is not to make our life a little harder, a little inconvenient. Hindi yun ang goal ng demonyo. Ang goal ng demonyo ay hindi lamang pahirapan tayo ng konti. Ang goal ng demonyo is our total destruction. Kaya nga sabi ko sa inyo, ipagdasal natin na matapos na ito. Dahil nagtatago lang ang demonyo sa mga kung ano-ano mga dahilan ng Amerika, ng Israel o ng Iran na yan. Na para bang hindi natin re-recognize ang demonyo ang may pakana ng lahat ng yan. Kaya kailangan i-recognize natin ang realidad ng demonyo na nandiyan para sirain tayo at ang mundo. Ito po sanang pagdasal natin sa ating banal na misa, i-recognize natin ang presensya ng demonyo, ang realidad ng demonyo. Ito ang dahilan ng lahat ng mga kasamaan na nangyayari sa buhay natin at sa mundo. Na hindi tayo maiinggit, na hindi tayo mag-iisip ng masama, na hindi tayo makapagsasalita ng hindi maganda kung hindi tayo sa demonyo. So wag nating excuse na kahinaan lamang ito, na natural lamang ito. Naku, kumikilos ang demonyo. Kapag hindi natin i-recognize ang presensya ng demonyo, we won't wear the armor of God. Di ba yun sinasabi sa Bible? May armor of God na ipinapasuot sa atin. Hindi mo kasi isusuot yung armor kung alam mo wala namang kalaban. Nandiyan yung kalaban . Laging nandiyan ng demonyo. We are constantly in a battle. Kaya lagi nating isuot yung armor ng katotohanan, yung armor ng righteousness, yung armor of salvation, your armor of wisdom, your armor of fortitude, the armor of the Word of God, yung armor na ibinibigay ng panalangin. Dahil traidor ang demonyo, huwag nating akalaing wala siya sapagkat mas lalong lumalakas ang kapangyarihan niya whenever we don't recognize His reality. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo, Alam kong diringgin ang sapagkat anak niya ako. ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo, Kung diringgin ang Diyos
Pumikit tayo. ang samok Panginoon, tulungan mo kong maniwala sa katotohanan ng kalaban. Na nandiyan siya, siyang dahilan kung bakit nalulungkot ako, natatakot, nakapag-iisip, nakapagsasalita ng hindi maganda. Siyang dahilan kung bakit may karamdaman, kung bakit may sigalot, kung bakit may kamatayan, kung bakit may pag-aaway-away. Tulungan mo po akong maniwala na hindi ito natural. Ito ay manifestation ng mga nangyayaring supernatural, ng realidad ng demonyong nandiyan at naghihintay ng pagkakataon para sirain ako, para ilayo ako sa iyo. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maging conscious ganito upang hindi ko siya bigyan ng pagkakataon sa buhay ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Unahan mong lagi ang tiyaplo. mangyayari Kung lalapit ka kay Jesus sa grasya ng Diyos, labanan mong lagi, tikisin mong lagi, huwag mong pansinin lagi, huwag mong entertainin lagi. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Lagi mong iisipin na may demonyo na laging naghahanap ng ikasisira mo. Always wear the armor of God, the protection of God, the love of God. Always pray, always do the will of God. Hindi mo siyang papopormahin sa buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapalaran sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamat nagmamahal sa iyo. Nawa'y dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugdan ng aming mga alay, talisayin kami sa lahat ng kasalanan, at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang na mga huwad na kaligayahan, kundi taguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong kantimpalang lantay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ularang tagapagbigay ng pag-asaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-ugali at gawaing binabala. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos Diyos ng mga hukbo, napupuno napupuno ang ang langit at lupa ng kadakilaan kadakilaan mo. mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamat. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Si Kristo'y Kristo'y namatay. namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami
sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan is with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus na nagalay ng buhay na banal, bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang at susunod ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, at susunod ako. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tulungang maisalob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong po na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba, lalong-lalo na sa mga nangailangan talaga. Salamat po sa tiwala, and we assure you that we are helping others, especially those in need. Thank you. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang